Banal na Diyos, dakilang makapangyarihang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa mga oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati, na dakilang sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Taos puso kami nagpapasalamat sa iyong walang tigil na katapatan at kabulihan sa bawat isa, upang kami lahat ay handang matutong lumakad sa iyong kabanalan at katwiran. Lobe mo nawa na kami po ay inyong samahan. Iyunan niyo mapagpalat na paghimalang kamay, abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin ang mga may karamdaman ng sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Yung mga nangihilat at binigatan, inyong pong pag-aani palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingang itataas, inyong pong pagkaloob at tugulin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po minsan pa ang mabuting balitang ating iyahati upang ito'y magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng mensaheng ito, upang ito'y maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Brothers and sisters, ating pong basahin ang mabuting balita
sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, ika-20 kabanata, simula talatang 11 hanggang 31. John chapter 20 verses 19 to 31. At ito po ang nakasaad sa ating sariling wika. Kinagabihan ng araw din iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi niya pinatawad. Ngunit si Tomas na kategoryang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ng mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapilit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Palakpakan natin ang malakas sa ating buhay. Hallelujah, pinagdinawakin sa dalawang taon. Pwede na po kayong maupo sa napakagandang presensya ng Panginoon. At isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. This is my first time I am standing here to preach to you Christ's people. Imagine niyo, after 34 years, dito sa Lower Bikutan, imagine, nag-work ako 1999 hanggang 2004. Nag-conductor 2003 hanggang huminto. And then thank God, this is the very first time na tumayo at ihatid ang mabuting balita dito sa parokya ng Away sa Pagkakulang. And kanina pagdating ko rito, nakiusap sa akin ng ating assistant coordinator na tapusin ko daw ng kahit before 8:30. Ang tanong ay bakit? Sapagkat gagamitin ko daw itong loob ng simbahan
for the practice na gagawin ng mga ikakasal. Ikakasal ba na? Anyways, dahil ito ang regalo ng Kristong muling na buhay sa inyong lingkod na tumayo dito sa sarili kong parokya na malapit sa aking bahay. Ang ating ulo ng makalangit na balita na nais kong ibahagi sa inyo, from doubt to believe. Sabihin nyo sa iyong matabing friendship, tandaan mo ito. From doubt to believe. Anong tugon na ngayong matabi? Ulihin natin si Yahweh Shalom. Dahil yan ang pinakamagandang paksa, ang ginamit kong tema, yung sinabi ng Panginoong Jesus, stop doubting, but just believe. Amen. Now, sa ating pong ebanghelyong ating binasa, makikita po natin noong panahon ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay, nag-aalinlangan pa rin sila. Ang tatanungan ko ay, ano po ang dapat nating gawin upang mawala ang ating pag-aalinlangan at paniwalaang buhay nga ang Panginoong Jesus? Ano nga po ba ang dapat gawin upang ang ating pag-aalinlangan ay mawala at paniwalaan ng taos-puso na si Jesus ay totoong muling nabuhay? Gusto niyo pong malaman? Mukhang lumalakas ang amen ni Sister. Ayan. Now, I would like to share with you itong mahalagang bagay na dapat gawin mula sa pag-aalinlangan hanggang sa maniwala. 4 things to do from doubt to believe. Una sa lahat, higit sa lahat, ang unang bagay na dapat natin gawin mula sa pagiging mapag-alinlangan hanggang sa totoong naniniwala na buhay si Jesus ay ito: to receive the peace of the Lord. Tanggapin ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus. Saan ko po hinango, brothers and sisters in Christ? Tunghayan natin ang Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 20, talatang 11. Kinagabihan ng araw din iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Imagine niyo, unang gabi ng Easter Sunday, nakakatipon sa loob ng simbahan ng Our Lady of the Holy Rosary Parish. Yun nga lang, nag-aalin dahil takot sila sa mga Hudyo, kaya nakapilit ang mga pinto. Subalit, sa isang iglap dumating ang Panginoong Jesus at tumayo sa gitna nila. Anong sabi ni Jesus? Sumainyo ang kapayapaan. Yung mga pumalakpak ay magandang bagay ang darating naghihintay sa paraiso. Amen. Imagine nyo, marami sa atin tatakot. Nag-aalala
Bakit? Kasi maraming pagsubok. Tulad ng mga alagad, minus Thomas. Bakit minus Thomas? Kasi 10 pa lang nagtitipon-tipon dito sa Our Lady of the Holy Rosary Parish. Kaya nung dumating ang Panginoong Yesus, anong sabi ni Kristo Yesus sa kanila? Peace be with you. Amen? Parang katulad ng una kong kinumpos na Joy Bulso, sumakin niyo ang kapayapaan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sumakin niyo ang kapayapaan, sumakin niyo rin lahat. Hallelujah! Kapayapaan. Purihin siya tayo ng malakas. Imagine nyo, unang gabi pa lamang ng Easter Sunday. Unang gabi pa lamang. Natatakot pa rin ang mga alagad. Bakit? Kaya nakapilit. Siguro isip nila, baka pati sila susunod na puhulihin ng mga Hudyo. Bakit? Anong chismis doon? Linakaw daw ng mga alagad ang bangkay ni Jesus para paniwala ang nabuhay. Ang hindi nila alam, ang bubuhay sa ating Panginoong Jesus, mismo ang kanyang glorified body. So yan ang una. Yan ang unang bagay na dapat gawin to receive God's peace. Ang pangalawang bagay na dapat gawin, brothers and sisters, is this: to sending us as God has sent His Son. Upang kung paano sinugo siya ng Diyos Ama, gayon din naman tayo'y kanyang sinusugo. Amen. Saan ko po hinango ito? Nasa John chapter 20, verses 20 to 23. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Imagine, nung pinakita ni Jesus yung kanyang butas ng kamay, ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at yung tagiliran inulos ng sipat. Yung mga alagad, tuwang-tuwa, na wala ang takot, na palitan ng tuwa. Bakit? Nakita nila ang Panginoon. Pero, ano pang tutong ni Kristo Jesus? Sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo din naman sinusugo ko kayo. Amen? Napakaliwanag na sinabi ni Kristo. As the Father has sent me, I am sending you. In other words, kung paano sinugo ni El Shaddai ang ating Panginoong Jesus, gayon din naman tayong lahat, including Brother Ryan, American at Taguig City, Philippines, ay sinugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ito si Brother natutuwa eh. Hallelujah. Sabi niya, husay naman. Actually, ang nagpapahusay sa tao, hindi si Brother Ryan American ng Taguig City, Philippines. Ang nagpapahusay sa inyo, sa bawat isa, si El Shaddai mismo.
Amen? Imagine, patapos sabihin ito, anong ginawa ni Jesus? Hiningahan niya mga disciple. Sabay wika, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi na pinatawad. Amen? Pato-pato sa langit ang tamaan ng mensahe na pahayagan ng Diyos na buhay. Lumundag sa tuwa. Tanungin niyo kung malakas bakit. Sapagkat buhay si Jesus. Isa pang hindi ko makakalimutan noong panahon hindi pa ako preacher sa tapat pa. Itong hindi ko makakalimutan. Noong ipinakita yung eksena mula sa 2004 movie ng The Passion of the Christ na siyang ginamit ng music video ng kantang We Are the Reason. At kung saan habang ipinapakita ang mga dinanas ni Jesus, tila baga pakiramdam ko, ako yung tinamaan na parang sinasabi, naku po, ako yata ang dahilan kung bakit naghihirap si Jesus. Kung hindi ko iniyakan sa Panginoon ang lahat ng kamalian at pagkakasala, naku, malamang naligaw na ako ng daan. Amen? Isang maliwanag ng tinig habang ako'y umiyak na sumisigaw sa Panginoon. Ang sabi sa akin ng maliwanag na tinig, bilang tanda ng iyong pagsalamat sa sakripisyong ginawa mo sa krus, idaan mo sa awit. So, ang ginawa ko po, naglikha pa ako ng isang awit. At ito'y nilikha ng inyong lingkod. Ika nga ng isang awit, Panginoong Jesus kami, iyong hangunin. Panginoon, kami iyong patawarin. Kasalanan ng mundo ay inako mo sa krus ng Kalbaryo. Kami iyong tubusin sa iyong mga lakay at mga sugat. Banal mong dugo na umaako sa krus, dama namin ngayon ang pag-ibig mo. Panginoon, salamat sa kamatayan mo sa krus. Purihin si Jesus. Amen. Kung hindi nangusap ang Espiritu ng Diyos na gumawa ko ng awit, ay malamang matigas pa rin ang puso. Amen. Pero salamat kay El Shaddai. At dahil sa kanyang salita, at dahil sa pagtitiis ng paghihintay, andito ang inyong lingkod, tumatayo at nangangaral ng mabuting balita. Tagumpay daw, sabi ni brother. Now, ano naman po ang pangatlong bagay na dapat gawin? To believe that we will see the Lord.
upang maliwala na nakita natin ang Panginoon. Saan ko po hinango? John chapter 20, verse 24 and 25. Ito, maliwanag ko po sasabihin. Ito maraming Tomas ang nakatamaan dito. Ngunit si Tomas na tinaguriang tambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggang di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggang hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Ouch, aray. Sabihin niyo nga naman, ouch, aray. Bakit ouch, aray? Brothers and sisters, itong si Thomas na isa sa 12, absent. Bakit absent? Ang nakakita kay Jesus, 10. No? Yung ibang alagad, anong ginawa? Ipinamalitan pa kay Thomas. Sabi, Thomas, sayang, wala ka. Sabi ni Thomas, bakit? Di mo mag-aalam, nakita namin ang Panginoon. Alam nyo, sabi ni Thomas, hindi ako maniniwala hanggang di ko nakita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naipapasok dito ang aking daliri at hindi pa rin ako maniniwala hanggang di ko naipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Hindi pa rin maniniwala. Pero yung ibang alagad, masyadong kumbinsido. Sabi, maniwala ka, Thomas. Buhay na si Jesus. Kaya lahat ng mga Tomas sa kasalukuyan, listen carefully. Hindi pa huli ang lahat. Maranasan mo na totoong buhay ang ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya marami sa ating lahat, konting pagsubok lang ano nangyayari. Nanlalamig. Ang iba, konting problema lang, ouch, aray. Ang totoong pumakapagsalita, bakit kamo walang kapayapaan sa puso at isip ng bawat tao? Totoo o hindi? Tama po ba o tama? Akala ko sinungaling, palakpakan siya rin siya rin. Natatanda niyo po yung kwento ng tatay na may anak na lalaki na kilos pinamay. At kaya sa tindi ng galit ng tatay, anong nangyari sa anak niyang pinamay? Aba, dinugdug pa sa isang malaking drum ng tubig. Pag-ahon, sasabihin ng tatay niya, ano, lalaki ka ba o babae? Ano sabi ng anak niya? Babae po ako. Hindi nawawala. Di matanggal. Ano pa nangyayari? Sige pa rin ang luglog sa isang malaking drum ng tubig. Pag-ahon, sasabihin ng tatay, ano, lalaki ka ba o babae?
lalaki ka ba o babae? Alam niyo sabi ng anak niya, ako'y isang sirena. Sus Maria Jose. Kahit inugtog mo yan, hindi mawawala yan. Pero kapag pinaniwalaan mo na si Jesus ay buhay, yung anak mo binabalik, magiging lalaki na kasing pogi ni Brother Ryan lang. Hello. Sabihin ng demonyo, talagang malakas ang powers mo, ha? Papatayin ko yung kwantos ng mikroponong hawak mo. Alam mo, sabi ng risen Christ, yan na, akala mo, yung ibang mikropono, mas malakas pa doon sa pinatay ng kwantos ng mikropono. Amen. Kaya, maniwala man kayo sa hindi, whether you like it to admit it, alisin ang pag-aalinlangan mo at paniwalaan mo na totoo buhay si Kristo Jesus. Amen. Amen, Oma. And dito tayo sa pang-apat. Kasi sabi ni sister, sabi ng ating assistant coordinator, tapusin ko daw lang before 8:30. Dapat mga 8:30, walang tao din eh. Bakit? May practice pala eh. So, wala lang magagawa. Yes! Buti na lang, hindi ko nilabas yung English Bible. Bakit? Eh, may nakiusap, Tagalogin eh. Hindi Tagalog ko. Tama! Kaya saludo ko kay Sister Belendigan na iba. Bakit ka mo? Kung hindi dahil sa pakiusap niya, may magandang bagay ang darating na hihintay sa kanya. Ay, meron talaga. Amen? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ito, pang-apat at huling bagay. Baka sabihin ng mga gagamit, ay, na-overtime ata itong mga taga-El Shaddai. The fourth and final thing to do from doubt to believe is this: to bless those who believes in Christ, yet we could not see Him. Upang ang sinuman sa atin na maniwala kay Kristo Jesus, kahit di natin siya makita, ay mapalad pa rin. Tanungin mo ang iyong katabi, mapalad ka ba, friendship? Anong sagot ng katabi mo? Pumili natin ang Panginoon. Now, saan ko po hinamo itong pang-apat at huling bagay na ito? John chapter 20, verses 26 to 29. Makinig ang mga pagdinig. Makalipas ang 8 araw, muli nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapilit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako makita.
Amen? Mas malakas ang